Hello and welcome uli sa aking kusina. 500 grams of all-purpose flour or plain flour, 500 grams of bread flour, 200 grams of sugar, 200 grams of butter or margarine, 450 ml of water, warm water. Ang temperature nito dapat 110 to 115 degrees Fahrenheit. 10 grams of sugar, 20 grams of active dry yeast, and 2 eggs. Lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Pakicheck na lang. Dito sa ating stand mixer, pinagsama ko na yung bread flour at saka yung plain flour. Then, isama na rin natin yung sugar, yung salt, and haluin lang natin. Then, maglagay lang tayo ng, sa gitna. Ilalagay natin yung yeast. Then, tabunan lang natin. Dapat yung yeast hindi directly mababasa. Then, lagay ko na yung egg. Yung ating margarine or butter. So, kung anong gusto nyo gamitin. At yung ating water. So, make sure na tama ang temperature ng water nyo. Otherwise, pag masyadong hindi tama, pag malamig, hindi aalsa ang ating yeast. Kung masyado namang mainit, mamamatay yung ating yeast. So, imimix lang natin to maybe for about 10 minutes. Pagka ganitong medyo tawag dito, medyo basa-basa yung ating dough, mag-add lang kayo ng either plain flour or bread flour. So, medyo tansyahin nyo lang. Yung mga 3 tablespoon yan. Kasi, depende din sa temperature ng kitchen nyo, yung moisture ng ating dough. Malamig kasi ngayon dito, kaya masyado siyang moist. Kaya magdadagdag pa ako ng flour. Okay, check naman natin ngayon uli. So, after few minutes na nagdagdag ako, medyo, pa rin, basa pa rin yung ating dough. So, mag-a-add uli ako ng plain flour naman ang ilalagay ko. Kanina bread flour. Then, mix uli natin. Ayan, after 10 minutes dito sa stand mixer, mag-proceed na tayo sa next step. Then, dito sa ating clean surface, tagdas lang ako ng flour. Transfer na natin yung dough. Then, with our clean hand, ininid lang natin to manually. Maybe for about 10 minutes. 5 minutes. Kaya ko lang siya nilagay sa stand mixer para hindi lang yung masyadong madikit sa kamay pag nag-knead. So, pwede nyo naman gawin yung manual kneading kung wala kayong stand mixer. Pero pagka gagawa kayo ng manual kneading, kailangan yung inyong yeast ay ipuproof nyo o yung paaalsahin yung yeast. Hindi pwedeng isama yung dry yeast na katulad ng ginawa ko sa stand mixer. So, tingnan nyo na lang yung ibang video ko ng bread. Meron ako dong mga manual method. So, ayan. Nanid ko na to for 5 minutes. So, paano natin malalaman kung okay na o ready na yung ating dough? So, kuha lang tayo ng konti. And then, hilahin nyo.
Pagka ganyan na stretch na siya, ito yung tinatawag na glass pane window test. You know, yung hindi na siya napupunit, pwede na ito. Ready na. Nag-grease lang ako ng flour, naglagay ako ng oil. Then, itong ating dough, bilugin lang natin. Then, pataob. Kunin lang natin yung oil. And then, haya natin. Pataaray yan. Para hindi crusty yung ating dough. Then, balutin na natin ng cling film. Kailangan sealed siya. Dinoble ko yung ating cling film. Then, paansahin lang natin to. So, again, depende sa temperature ng kitchen nyo. Pagka ganitong malamig, medyo matagal umalsa. So, medyo, siguro mga 2 hours kung papaalsahin to. Hanggang sa mag-double in size lang yung ating dough. After an hour and a half, nag-double in size na yung ating dough. Ayan. Ganito. Again, dito sa ating clean worktop, mag-dust lang tayo ng flour. Lagay natin yung ating dough. Pinaalsang dough. Tanggalin lang natin yung trap air. Then, hatiin natin sa dalawa. Then, i-flatten up natin to. Then, i-roll natin. Pabason yung paikot. Then, seal natin yung dulo. Seal lang natin. Babain lang natin para hindi masyadong malaki. Okay. Yan, hatiin ko to sa gitna para hindi masyadong. Okay. Then, nasa sa inyo yan kung anong size ang gagawin nyo. Kanina roll yun natin. Hatiin na natin to. Pwede nating hatiin sa 10. Depende sa laki na size o sa size na gusto nyo. Pwede din paslan. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Then, yung isang piraso, i-roll natin sa breadcrumbs. Then, nag-prepare ako ng tray with parchment paper. Tapos, binasyan ko ng oil. Ilagay lang natin dyan. Continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. Ilagay lang natin. This is the last piece. I-roll lang natin sa ating breadcrumbs. Make sure na lahat ay may cover. And then, yung side na pinaghiwaan, ito. Yun ang nakalagay, nakapataas sa ating tray. Ito yung hiwang side. Balutin lang natin to ng cling film. And then, we will let it rise again. Paalsahin ulit natin to. Depende sa temperature ng inyong kitchen. Pwedeng half an hour or 1 hour. Hanggang sa mag-double up lang ulit yung size ng ating dough. After half an hour, ito na yung pinaalsa nating pandesal. So, magpipreheat na tayo ng oven sa 350 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius. I-bake natin to for 12 to 15 minutes. Ang ating new improved pandesal recipe.
So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!